Noong late 1970 ay may sumikat na audio recording na siyang humati sa opinyon ng maraming mga tao. Madaming hindi naniniwala sa audio recording na yun, na kesyo gawa-gawa lang daw ito at gusto lang sumikat nung nagpapakalat, kaya hindi daw sila naniniwala. At dahil sa sobrang pinag-uusapan na to, yung mga eksperto ay nakisali na. Pinakinggan nila ngayon yung audio recording na yun ng paulit-ulit at maraming mga tao ang kinilabutan sa konklusyon nila. Dahil ang sabi ng mga to ay totoo daw yung audio recording na yun at hindi gawa-gawa. Ang tanging tanong lang nila at hindi nila maintindihan kung saan ito nanggaling o ano ang pinanggalingan nito. Dahil sigurado silang hindi ito hayop at nakakatakot isipin na galing yung mga salita na yun at boses sa isang tao. Sa umpisa ng audio recording ay para lang itong mga unggoy na nag-uusap hanggang sa dumating na yung segundo nagsalita na yung mga to na parang tao sa lingwaheng hindi maintindihan. Pero bago natin to pakinggan ay dapat malaman muna natin kung saan ito nangyari. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Sa bulubundukin na tinatawag na Sierra Nevada sa California, matatagpuan ang Plumas National Forest, Yosemite National Park, Sierra National Forest, at sa tabi ng mga bundok na to matatagpuan din ang Death Valley National Park, na kung saan libu-libong mga tao ang nagpupunta sa mga bundok na to dahil sa kagandahan ng mga bundok, na yung iba pa nga pag nararating nila yung mga tuktok nito ay tinatawag nila tong paraiso. Kaso nga lang sa likod ng kagandahan ng mga bundok ay may itinatago itong misteryo. Taon-taon ay libu-libong mga tao rin ang nawawala sa mga bundok na to. Yung iba sa kanila ay nakakalabas at nakakauwi at sinasabi nilang nagkamali lang daw sila ng daan. Pero may ilang mga kaso dito na mga pagkawala ng tao na hanggang ngayon na hindi pa rin na ipapaliwanag. May mga tao ditong nawawala ng mahigit sa 1 buwan. Pero tuwing natatagpuan sila ay sinasabi nilang hindi nila alam kung ano nangyari sa kanila. Basta't ang alam lang nila ay naglalakad-lakad sila dun sa bundok ng ilang araw nang hindi man lang nila namalayan na mahigit sa 1 buwan na pala silang nawawala. Ang nakapagtataka dito ay hindi sila namamayat pero hindi rin nila alam kung ano at saan sila kumakain. May mga tao rin naman dito na nawawala ng ilang linggo. Ang sabi nila ay nagkamali daw sila ng liko at naligaw sila dahil tumakbo sila ng tumakbo ng ilang araw dahil ang pakiramdam nila ay may mga taong sumusunod sa kanila. Sa kasamaang palad naman, sa mahigit sa 100 taon, libu-libong mga tao din ang nawala dito na silang hindi na natagpuan. Hanggang ngayon kung ano man nangyari sa kanila at kung saan sila napunta ay hindi na nalaman. May mga tao rin na nagsasabi dito na sa mga bundok na yan ay may nakita daw silang Bigfoot, Sasquatch, mga taong gubat at mga higante. Pero hindi naman may iwasan na ang mga tao ay hindi naniniwala. Hanggang sa kumalat na nga yung karanasan ni Ron Moorhead na maaaring maging kasagutan na rin sa mga misteryo sa mga bundok na to, na maaaring naging dahilan na rin siguro ng mga taong nawala. Noong 1950 ay may isang tagong cabin na matatagpuan sa Sierra National Forest. Ayon mismo sa iilang taong nakarating dito, yung pwesto daw ng cabin na yun ay nasa gilid ng tuktok ng bundok, na sa lugar daw na yun ay matatanaw mo ang kagandahan ng Sierra Nevada Mountains, na ang sabi pa nga ng iba dahil sa kagandahan ng tanawin dito ay pwede na itong tawaging lugar na malapit sa langit. Sa kabila ng naglabas sila ng mapa papunta sa cabin na yun, ay iilang tao lang ang nakapunta dito. Yung iba nalilito sa mapa, naliligaw. Bukod pa dyan ay delikado yung mga daan papunta dito. Puro paakyat, basa yung lalakaran at walang permanenteng daanan. Hanggang nung 1971 ay naimbita si Ron Moorhead ng 3 hunter na nagtayo nung cabin na yun. Pupunta raw sila dito at mga hunting sila ng mga hayop. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay ay nakarating nga sila dun sa cabin, na kung saan nakita nga ni Ron ang kagandahan ng Sierra Nevada Mountains. Makalipas ang ilang araw na panghahanting nila dito, isang gabi, nagluluto sila sa labas ng cabin. Meron sila ditong malakas na apoy, mga troso na ginagawa nilang upuan. Habang nagkikwentuhan sila ay may narinig silang tunog. Isang tunog ito na sa tagal nilang pagiging hunter ay ngayon lang nila narinig. Nagsimula yung tunog na yun sa likuran nila. Makalipas pa lang ang ilang segundo ay narinig naman nila to sa likod ng cabin. Imbis na ihandaan nila yung mga baril nila para tutukan at barilin kung sino o ano to,
ay nagsimula silang magtakbuhan papasok ng cabin. Dahil alam nila noong mga oras na yun ay hindi hayop yung pinanggalingan ng mga tunog na yun. Makalipas ang ilang minutong katahimikan ay nakarinig na sila ng mga takbuhan sa paligid nila. Ang ginawa nila ay pumwesto silang lahat sa gitna ng cabin para kung sakali mang subukan silang abutin ng mga to sa mga butas ng kahoy o dingding ng cabin na yun ay hindi sila maaabot. Pero ang pinagtataka nila ay nagtatakbuhan lang yung mga to. Nag-uusap-usap pero hindi ito lumalapit sa kanila. Hindi ito pumupunta dun sa apoy maging sa lugar kung saan makikita nila to dahil sa sinag ng buwan. Basta't nakatago lang yung mga to sa mga punuan sa likod ng mga matataas na damo na kung saan hindi sila makikita o masisinagan ng buwan. Na para bang kung sino man yung umaaligid kila ron ay nag-iisip at matatalinong nilalang. Lumipas ang ilang mga minuto ay patuloy lang naririnig nila ron yung mga takbuhan, mga usapan, mga kakaibang tunog sa paligid ng cabin na yun hanggang sa bigla na lang itong sabay-sabay na huminto. Hindi narinig nila ron na tumakbo paalis yung mga to, kaya sigurado sila kung ano man yung mga to ay nakapaligid pa rin sa kanila. Na para bang isa itong hayop na nakahanda ng umatake. Sa patuloy na katahimikan ng paligid ay pataas naman ang pataas yung kaba nila na anumang segundo ay aatakihin na sila ng mga to. Tandaan natin na si Ron Moorhead ay isang hunter, pati yung tatlo niyang mga kasama na sanay sa buhay sa bundok, pumatay ng mga malalaking hayop, pero nung segundo na yun ay wala silang gustong gawin kundi tumakbo papalayo sa lugar na yun. Lumipas ang 4 hanggang sa 6 na oras na katahimikan nang wala silang naririnig na kahit anong tunog sa paligid. Pero ni isa sa kanila ay walang gustong sumilip sa labas dahil sa wala pa nga silang naririnig na takbuhan o kahit anong mga tunog na lakad papalayo sa kanila. Iniisip nila na kung ano man yung mga to ay nasa paligid pa ng cabin. Sa kabila ng ilang mga oras na ang lumilipas hanggang sa napansin nila nagsisimula ng sumikat yung araw at nung punto pa lang na yun sila nakarinig ng mga lakad at takbuhan papalayo sa kanila. At dito na nga sila lalong kinilabutan. Ang ibig sabihin lang nito buong gabi hanggang madaling araw kung sino o anuman yung mga nakatayo sa paligid ng cabin ay naghihintay na may lumabas sa kanila. Mabuti na lang ay walang nagtangka sa kanilang lumabas. Pagsikat ng araw ay nagsimula na sila magtakbuhan pababa ng bundok kung saan iniwan na nila yung ilan sa mga gamit nila at dito ay hindi na ulit sila bumalik. Yung ilan sa mga kasama ni Ron ay hindi niya na ulit nakausap basta't ang alam niya lang ay hindi na ulit babalik dun sa cabin. Pero si Ron Moorhead gagaya ng ilang mga tao ay patuloy siya nag-iisip sa makalipas na ilang buwan kung ano kaya yung mga nilalang na umaligid sa kanila. Ang pinaka-pinagtataka niya ay yung mga tunog na ginagawa ng mga to para sila nag-uusap ng mga hayop sa lingwahe ng mga tao sa kabila ng hindi nila maintindihan yung mga salita ng mga to. Pero sigurado si Ron na hindi tao yung mga yon. Ang usapan ni Ron pati ng mga kasama niya ay huwag ipagsabi kung ano man yung karanasan na meron sila dun sa cabin. Pero hindi naman naiwasang kumalat yung mga to. Pero marami mga tao ang hindi naniniwala sa kanila. Ang ginawa ni Ron ay naghanda siya para bumalik dun sa cabin. Magdadala siya ng voice recorder para ma-record niya yung mga tunog na ginagawa ng mga to. Dahil wala naman siyang camera na madadala niya noong mga taon na yon. Naghanap siya ng mga kasama na gusto rin malaman kung ano yung mga nakatira sa bundok na yon. At dito ay naimbita niya si Alberry. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay paakyat ng bundok at paghahanap ng cabin ay nahanap nga nila to. Ang ginawa nila kinagabihan ay nagsiga ulit sila ng malakas. Pero lumipas nung gabi na yon nang wala silang naririnig sa paligid. Hanggang sa lumipas pa nga yung ilang mga araw ay umuwi na lang sila. Ilang beses pa sila nagpabalik-balik dito hanggang sa dumating na nga yung gabi na hinihintay ni Ron. Nagsimula na sila makarinig ng mga takbuhan sa paligid ng cabin. Mga nag-uusap yung mga to, mga sumisipol, sumisigaw, na animoy para mga taong nag-uusap. Ang ginawa ni Ron ay nagsimula na siyang mag-record. Ang maririnig nyo sa recording na to ay yung mismong recording nila Ron na kung saan ginagaya pa nila yung mga tunog na siyang naririnig nila sa labas. Dito nung pinakinggan ito ng mga tao, iniisip nila mga unggoy lang to hanggang sa nagsimula na itong mag-usap. Pagtsagaan nyo lang, medyo mahaba ito. Sabay-sabay natin pakinggan itong recording.
There's two of them across the creek at the big rocks. So how did I have to follow? They sound like they talk to others and they talk to each other. Yeah. Right there, just single right through there. Pagkatapos nito ay bigla na lang tumigil yung mga tunog na yan ng sabay-sabay. Kagaya nung una, hindi narinig ni Ron na umalis yung mga to hanggang sa nung nag-umaga. Pagsikat ng araw ay nagsimula na kaagad sila magtakbuhan pababa ng bundok. Habang hinihiling na sana ay hindi nila makasalubong yung mga to pababa. Dito ay nagsimula na sila magpakalat para malaman din ng mga tao. Pero hindi maiwasan, karamihan sa mga to ay hindi naniniwala. Hanggang sa nagsimula na itong pag-usapan sa kabuuan ng Amerika, maging sa mga karatig bansa, na maging yung mga eksperto ay nakisali na. At dito ay nagsimula nilang pakinggan yung mga recording na to mula kay Ron, na lalong nagpakilabot sa mga taong sumabaybay sa kwento na to. Ang sabi ng mga eksperto ay totoo daw talaga yung recording. Hindi ito galing sa ibang recorder at malabo din itong taong gumagawa lang ng kung ano-anong tunog. Dahil masyadong mababa yung boses na yun pero malakas yung tunog na imposibleng magawa ng normal na tao. At wala din daw hayop na kayang gumawa ng ganong mga tunog at mga salita kahit pa mga unggoy. Kung ano man yung nilalang na to o tao na to ay nasa 8 hanggang sa 10 talampakan ang tangkad. Bukod pa dyan ay nakakapag-isip yung mga to dahil tandaan natin hindi nito sinugod sila Ron. Naghihintay lang yung mga to sa paligid ng cabin at hindi gumagawa ng kahit anong mga tunog. Ang ginawa ng ilang mga tao pati ng mga journalist na curious sa cabin na yon ay pumunta sila dito at maging sila ay hindi makapaniwala sa na-record nila. Iiwan ko na lang yung bukod na recording nila sa dulo ng video na to. Nakakita rin sila dito ng mga bakas ng tapak sa lupa at sa yelo na umaabot sa 20 pulgada o 20 inches ang haba. Uri lang kaya to ng hayop na ngayon ay nakakapagsalita na rin na parang tao? O mga tao ito ng isang tribo na umaabot sa 10 talampakan ang tangkad? At kung may kinalaman nga kaya sila sa libu-libong mga taong nawala sa mga bundok na to na sa makalipas na 100 taon ay hindi na nalaman kung ano nangyari sa kanila? Ang pinaka nakakakilabot sa teorya ng mga eksperto na nakinig sa recording na yon ay parang isang uri daw ito ng hayop na pinipilit na magsalita ngayon na parang tao. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Who's trying to talk to this?
Some reaction.